Elon Musk just becoming the world's first trillionaire. Si Elon Musk naging kauna-unahang trilyonaryo sa kasaysayan. Ang trillionaire, gaano kadaming pera yon at paano umabot siya sa ganung kadaming pera? Isang tao. Kauna-unahang nilalang mula nung mauso ang tao. Tanging siya ang nabubuhay na isang trilyonaryo sa kasaysayan ng tao. Isipin niyo yun. Gaano karaming pera yun? Di ba? Kung i-convert natin yun sa Philippine peso, sabihin natin nasa 56 ang 1 to 56 ang labanan. 56 trillion pesos. Isipin niyo, 56 trillion pesos ang sa atin, conversion. Isipin mo kung paano mo yun uubusin, paano mo yun makukonsume. Tapos madadagdagan pa yun. Na-reach na lang yung 1 trillion pero madadagdagan at madadagdagan pa yun. Kung isipin natin, sabi nga nila, si Elon Musk daw ay hindi isang scientist, hindi raw engineer. Pero tingnan mo naman. Diba? Ang galing. Paano mo ubusin yung ganong kalaking halaga ng pera? Kahit ilang flood control pa yung gawin dyan. Diba? Kahit yung ewan. Comment. Diba? Pero yung ganong kalaking pera, ang hirap kaya ubusin yun. Kahit saan, pumunta ka sa mga gusto mong puntahan, basic na basic lang. Grabe yung pera na yun, laki ng pera na yun. Yun yung kayamanan niya. Diba? Laki ng pera na yun. Kung kayo guys, paano nyo ubusin yung ganong kalaking pera na yun? Tapos madadagdagan pa yun. Kasi syempre, hindi naman, porque naabot mo na yung 1 trillion. Hindi ibig sabihin, doon natatapos yun. Siyempre, meron talagang papasok pa doon. Madadagdagan pa yun. Grabe. Nakakalula siguro. Kahit magbilangin mo yun. Matapos ko kaya rin isang taon kung bibilangin mo yung 1 trillion. Di ba? Yun yung mga talagang nakakaanong isipin na hindi ka panipaniwala. Kaya nga, naging laman ng pahayagan si Elon Musk dahil dun sa kanyang kayamanan na $1 trillion. Sabihin natin $1 trillion. $1 trillion pa lang yun. Diba? Paano siguro kung naging, sabihin natin $10 trillion. Sabihin natin $5 trillion. Diba? 1 trillion pa lang yun pero napakalaking halaga na nun. Para sa ordinaryo tao, Diyos ko, saan mo lalagay yung kayamanan na yan? Sa kaya kalaki kayamanan na, no? Diba? Kung isipin natin, napakalaking kayamanan nun. Grabe yung kayamanan na yun. Napakaswerte ni Elon Musk. Napakatalino niya kasi. Diba? Sa kanya rin yung PayPal, binenta niya yung PayPal para mamuhunan. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin, hindi naman magiging successful yan kung hindi rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi sa mga taong mga mahuhusay, mga engineer, mga scientist, dahil doon sa mga tao na yun. Kaya rin siya yumaman. Diba? Kasi hindi naman niya yung linya eh. Although gusto niya yun. Ito yung gusto niya. Yun ang gusto niya. Pero hindi yun ang kurso na kinuha niya. Diba? Kaya napakahusay, napakatalino niya. Hindi siya ordinaryong tao. Hindi siya basta-basta. Talagang meron siyang gusto at may pangarap siyang maging ganito. Diba? Maging ganyan. Kung ano yung gusto niya para sa hinaharap. Yun yung isang magandang halimbawa. Napakagaling. Husay talaga. Napakahusay. Napakabata niya pa para maging trilyonaryo. Diba? Ang bata niya pa para maging trilyonaryo. Ibig sabihin, marami pa talaga siyang gagawing pera. Madaragdagan at madaragdagan talaga yung pera niya. Tingin ko mahihirapan na humabol yung iba doon. Sa laki ng pera niya na yun. SpaceX. Kasi ang pangarap niya magkaroon ng gawing tahanan ng sangkatauhan ng Mars. Wala yatang imposible para sa kanya. Parang lahat sa kanya gusto niyang gawin. Diba? Nakakabilib yung tao na yan. Nakaka-inspire kaya dapat lumaban para napakagaling, husay. Hindi ko talaga lubos maiisip kung paano mo gagastusin yung ganung kalaking pera. Saan mo kaya ilalagay yun? Yung ganung kalupit. Pera na yun. Ay, sana. Ay, ewan.